Naitalaga na ang 5 hukom na bubuo sa Arbitral Tribunal ng United Nations na didinig sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. May tuturing po itong puntos ng Pilipinas dahil sa wakas, uusad na ang ating reklamo laban sa China. Nagbabalik si Sherry Ann Torres. Matapos isulong ng mga leader ng Southeast Asia ang usapin tungkol sa hidwaan ng mga bansa nag-aangkin sa West Philippine Sea o South China Sea, umusad naman ang kaso na sinampa ng Pilipinas laban sa China sa Arbitral Tribunal ng United Nations. Ayon sa Department of Foreign Affairs, napili na ang 5 huradong didinig ng petisyon ng Pilipinas. At sa Hulyo, pag-aaralan daw ng Arbitral Tribunal kung may jurisdiction sila para sabihin kung illegal nga ang ginawa ng China sa pag-angkin ng buong South China Sea gamit ang kanilang 9 na linya sa mapa. We expect that that will be done rather quickly. The arbitral tribunal will proceed to undertake to arrive at its award with or without China. Bukod sa legal na aspeto, dinadaan din ng Pilipinas ang reklamo ng umano'y panghihimasok ng China sa diplomasya. Sa pinakahuling meeting ng mga lider ng ASEAN, tinalakay muli ang problema ng West Philippine Sea. Laking pasasalamat ni Pangulong Noynoy Aquino na nasa agenda ito. Di tulad noon nakaraang taon na hinarang ang usaping ito sa ASEAN Summit sa Cambodia. Everyone is interested in having a peaceful resolution and also in voicing that there is a concern na there have been increasing disputes. The emphasis on resolving this matter again in a peaceful manner. Tulad ng Pilipinas, inaangkin din ng Brunei, ang host country ngayon ng ASEAN Summit, ang ilang parte ng South China Sea. Si Sultan Haji Hassan al-Bolkiah ng Brunei, hinimok ang China na huwag nang palalain pa ang tensyon sa West Philippine Sea. It is important to have in place practical procedures which could assist in avoiding undesired incidents. I think the ASEAN is fully ready to do this. I think the next step will be belongs to China, but China has taken the position that the time was not ripe. We're hoping that the time now is ripe. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras.